as we take a look at some portion of Scripture, we are reintroducing Jesus, and we have reached this point that we introduce Him to you as the disciple maker. Here's the word of the Lord together. Go! Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susunugin niya sa apoy na di namamatay kailanman. Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamaang ginawa nito. Dahil dito'y pinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Pagpalain ng Diyos sa mga salitang ito sa ating po mga puso, makakaupo po tayong lahat. Jesus is a disciple maker. So alam niyo na implication nito, no? Because Jesus is a disciple maker, you too will become a disciple maker. Amen? Tingnan mo yung katabi, tanungin mo yung katabi, pwede ba ako talaga ron? Sa binasa natin ito, meron pong isang misyon ng Panginoong Jesus, ano? Parang mga ipa na ihiwalay ang trigo. Ang isa po sa misyon ng Panginoon Jesus, lagi siya nagtitipon ng mga tao before and after life. Before, paano po yon? Church. Amen? Pero kailan po yung afterlife? Sa kabilang buhay po, tatawagin lahat ng sumampalataya sa Kanya. Amen? Linis. Kung nabasa niyo po, pati hari, mga political leaders, kasama po sa dinidisciple, si Herodes po, hindi nga alam pumayag na magpa-disciple. Agad-agad po, pinakulong niya yung pastor, no? Nag-preach po sa kanya. Ang ganda po ng paglalarawan, no? Sabi niya, sa huling araw, titipunin lahat yan, no? Ihiwalay ang ipa saka sa mga trigo. May iba pang example ng Panginoong Jesus, paghihiwalayin yung kambing at ang tupa. Okay? Paghihiwalay na mabuti at masama. Huwag po kayong papayag na in the last days, you will be too nervous. Why? Ano kaya? Saan ako lalagay ni Lord? Ngayon pa lang po, magpahiwalay na po tayo. Amen? Magpa-set apart na po tayo. Set apart for holy use. Salamat, congratulations, you're here, nakahiwalay ka. Kasi po, ang dami pong nasa mall. Papunta na po sila kasi alas 10 po, bukas ang mall. Wala ka sa mall, ano? Nakahiwalay. Alam mo ang gagawin ng bilang isang manampalataya. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan, upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Last days report po yan. Last days. Pero para maging handang-handa tayo, ang tawag po rito, yung pagtitipon natin ngayon, discipleship naman po. Amen? Punta ka sa church kasi you would like to be discipled. Attend a cell group kasi you would like to be discipled. Pero kung palagay po nyo, maganda yung salitang yon, think again. Kasi po, ibig sabihin po lang i-disciple, you will be pruned. Pag nagpupunta po ako sa La Union, halimbawa, meron pong mga grapevines po ron. Yung isang pastor po, dadalhin po kami ron. Sabi niya, mamitas kayo. Sige, tapos yung makuha nyo, babayaran mo. Minsan napansin ko, sabi ko, bakit parang kalbo naman to, no? Kasi sabi niya, hindi tuyo yan. Mas konti ang dahon, mas masustansya ang tatanggapin ng mga bunga. So God is in the business of discipleship, meaning in the pruning stage of our lives. You go to church, have a disciple maker, amen? Sino po may cell leader na? Cell leader. Okay, medyo kukunti pa. Hindi nakikinig. Ulit. Cell leader. Ibig sabihin po no to, nakipagtagpo po ka sa kanya once a week. Okay? And then, you join him in a certain target area. Mamaya po, maraming pupunta sa Likaong, Bayabasan, and Villa Isidra, and all that. Kasi po, dinidisciple naman yung mga tao ron. Pag nadi-disciple ka rin.
Yun ang ginagawa ng Panginoong Yesus nung nandito siya. Groupings of distinction. Igugrupo-grupo po ng Panginoon Diyos ayon sa, dito po sa atin, ang ginagawa po nating groupings, geographical area. Okay? Yung mga taga Bilya Isla, yung mga taga Rizal, no? Sama-sama. Alright? Ba't natin gagawin po yun? Meron pong context ang pagde-disciple ni Jesus. Meron pong dahilan yun. Ito po yung parable of the wheat and the weeds. Pinaliwanag niya pong mabuti. Tingnan po, sabi niya. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasak ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Natanong niyo po ba yon? Alam na alam po na magsasaka yun, ano? Tama? Tama ba rin eh? Nagtanim ka ng mabuting binhi pero may tumutubong damo, nagkakaroon ng suso, nagkakaroon ng mga dawag. And so you have to clean it up. Pero ang tanong niya, bakit? Bakit may damo? Dito po naman, sumagot si Jesus, sabi niya, isang kaaway ang mga kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag! Baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang niyong lumago kapwa ang mga damo at ang trigo hanggang sa anihan. Kung ako po tatanungin niyo tungkol sa death penalty, ito po isa sa talatang gagamitin ko. Huwag munang papatayin ang mga addict. Amen? Are you with me? Huwag papatayin ang mga magnanakaw. Ikulong lang para pag nakapag-isip-isip, baka sakaling magbago po ang isip nila. Are you with me? Kasi napakahalaga po nitong turo na ito, no? Hindi pala, ang Diyos pala, hindi po pala pumapatay sa ngayon upang, nagkamali ka, patay ka ngayon. God is the God of second chances. Amen. Why? So that you can be discipled. And so lahat po ng na-encounter ng Panginoong Jesus, ay tinuruan po niyang mabuti ito sa greed, against adultery, against envy, against lying. God is in the business of pruning people. At meron daw kaaway na gumawa niyan. Sino? It may be Satan, yung tinutukoy po niya. Nagtatanim para ikaw, huwag kang magpatuloy sa pagdalo sa church. You will be influenced by a beautiful woman so that you will elope away from your wife. Alright? And so may mga tinatanim po sa atin, ingat-ingat din. Kasi po sa discipleship, hindi porke nasa church po tayo, hindi na tayo magkakasala, di ba? At dahil po dyan, tatandaan natin itong leksyon na to, na meron palang tinatanim sa bakuran natin, sa cellphone mo, sa nabasa mong aklat, na magtuturo sa'yo, wag ako kaya magbabahid ng buwis. Mga ganon, ano? Lalaban ako sa gobyerno kasi sila ay masasama. Ang daming natatanim sa isip natin. And so we would have to consult people. Ang mga disciple maker po natin at mga fellow cell member, nakakapag-interact po yan. Malalamig muna ako, hindi muna ako magpe-pray, hindi muna ako attend. Somehow they can help you. No? Kasi po, hindi mabubunot yung mga wrong influencers po natin. Amen? So, mabuti. Pero pag gumagawa tayo ng disciple, meron pong mga mga curriculum po kasi yan. At kung nagluluto po kayo, meron pong mga recipe kasi yan. Recipe. So, kailangan meron kang mga ingredient of a disciple. Paano malaman na disciple na ako? Dapat po pala ay, faithful follower, tapos lagi ka nakadikit kay Jesus, devotion ka ng devotion, tapos walang kwenta yung binasa mo pag hindi ka teachable in spirit, tapos wala kang witnessing, you're not a witnessing worshiper. Ano pa? Careful communication, a beloved believer, willing worker, cares continually, pleasing or likable person. Ay, mahirap yan, Tapos ito, consistent Christian. Hindi mo ba? Problema yon. Christian ako, pero hindi consistent. Minsan, nagtatampo. Minsan, ayaw umaten. Consistency. So, lahat pong yan, mga pinag-aaralan po sa mga
mentorings and mga cell group meetings po natin. Iisa-isayin ko lang po ito, ha? Pero hindi natin uubusin lahat yun. Sa susunod na meeting, meron pa. Sabi po ni Lord, kasi ganito, nagpe-pray po siya sa John 17, sabi niya, Lord, my disciples are in the world, but not of the world. Ano pa yung sabihin niya? Nandito tayo sa mundo, pero sabi niya, hindi ka taga-mundo. Amen? Pwede ba nating i-declare ng malakas yun? Hindi ako taga-mundo. Pastor Roman, alam mo naman pinanganak ako rito. Batang Bantog, Batang Caloocan, Batang Quezon City. Alright? Cora po, ano yan? Batang Tondo. Nagsama yung isang taga-Caloocan saka isang taga-Tondo. Pero mula nung nakipag-ugnay po tayo sa Panginoong Yesus, sabi niya, you are not of the world anymore. Akin ka na. Amen? Umawit po si Lord ng, akin ka na lang. Gano'n, no? At talaga naman, sabi niya, Lord, sige, sa'yo ako, Panginoon. So, pag nagpasya ka ng gano'n, yun po ibig sabihin pala ng pagtanggap sa Panginoon. Sa Panginoon ka na. Amen? And because of that, unti-unti, babaklasin mo ang pagiging Pilipino. Ano yung pagiging Pilipino? Tanggalin mo yung pagiging late. Amen? Ano pa? Teka muna. Pilipino ako, dito ako pinanganak. Oo nga, tatanggalin mo na yung bagoong. Konting patis na lang. Tatanggalin yung masyadong maraming asin. Mataas ang inyo pong pagtitiis sa maalat na mga bagay. Ano pa? Pag nagalit, ay grabe. Tatanggalin ko na po yun. Hindi na ako gabasa. Nagasulat na. Okay? Now, sabi po ni Jesus, hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan, ibukod mo sila para sa iyo. Amen? It's good to declare that today. Together, ready, go. I am set apart for God. Ang ganda po nun. 2 kingdoms po ito. Remember that message? 2 kingdoms. One is natural. Ito po yung pagiging nobo isiahano. But the other one is spiritual. Uy, meron pong third world pa ngayon, ha? The other one is the cyber world. Ibang daigdig din yun. Now, tingnan ito, ha? Yung Marcos 6:1, nakarating ba kayo dyan dati? Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan. Sino kasama? Ay, iiwanan na yung barkada talaga. Ito na, ha? May bago kang kasama. Teka muna, ano bang ginagawa ng cell? Okay, pass muna ako. Baka pa ganun-ganun ka pa hanggang ngayon. Dapat lagi kayong magkakasama. That's what Jesus did. He discipled people. He associated the people to Himself. Alright? Ang tawag po ng mga expert dyan sa discipleship, with Him principle. The disciples are always with Him. Sino yun? Always with Jesus. Tanong, eto na, lalalim ng konti. Are you always with Jesus? Lagi ka nagbabasa ng Bible, nakikinig ka lagi ng instruction niya. Pero minsan po kasi, kaya ginawa ng Panginoon Diyos ang church at ang small church tulad ng cell group. Minsan po masyado tayong bias pag nagbabasa ng Bible. Pag nagpe-pray ka, ganito mag-pray, Lord, sana po wag mahalata. Mga ganon, ha? And so, dapat meron po kasing nagtuturo pala sa atin who is very objective. Amen? Medyo nag-iingat din na baka makasakit sa'yo, pero dapat hindi takot sa'yo yung cell leader mo na medyo akbayan ka ng konti. Napansin ko, nung nandun ako sa inyo, yung mister mo, kung makaabulyaw ka naman, sobra ka naman. Hindi porke walang trabaho yan, bubulyaw-bulyawan mo na lang. Mas mahirap pong papel ng cell leader yan. Na? Yung bang medyo tinatapik tayo, kinakanti-kanti tayo. Nakita ko yung mga pag-handle mo ng mga anak mo. Nung dumating yung isa, sininghalan mo kagad. Okay? Pinagkukurot mo pa sa singit. Alright. Meron pong gano'n, ha? Nawala yung anak niya, hinanap niya. Nung makita nila, nagbago po yung anyo. Kanina nag-aalala, yung anak ko. Biglang laki mata, tapos sa kanya biglang binigyan ng isa. Nung makita niya. So magpapalit po tayo ng prinsipyo. Bakit? Nagpapalit tayo ng kasama. Amen? We will be with Jesus
Teka muna, yung mga kasamahan ko po sa cell, hindi naman po maayos din masyado. Maari, iba-iba po ng level kasi. Baka ikaw naman makakatulong sa kanila. Amen? Baka mas mature ka sa pagmamahal sa asawa, pagiging honest, pagiging humble, so you could be a help to them also. Now, laging magkakasama, yung cell leader nila, sipag. No? Lagi silang pinupuntahan. Meron ng mentoring ng Friday, pero makikita pa sila ng Tuesday, pero makikita pa sila ng Sunday, para talaga. Tapos may devotion pa ng Saturday. Bakit lagi sila magkakasama? Sapagkat kailangan matanggal yung pagiging makasanlibutan. Amen? Alright? Hawakan nga natin puso natin. Sabihin natin ito. Panginoon, pumapayag po ako magpa-disciple sa'yo. Alright? Pero ito wala po si Jesus dito physically ngayon. Bibigyan ka ng disciple maker. Tingnan mo yung katabi mo. Baka ito Okay. So, ibubukod po tayo ng Panginoon. Merong papel ng pagwawalis, paglilinis, tatanggalin ng ipa. Pero hindi matatanggal lahat. May impluensya pa rin sa'yo. Kaya kailangan tibayan mo. Okay? Yung po mga napansin ko, pag downwatch po namin, hindi na ako nag-share, hindi na ako kumikibo, no? Dati, ang salitang ginagamit namin, ibaba mo tong message na to, ibaba nyo tong mentoring na to, ibaba. Ngayon po, they have direct access to the Lord when they have their devotions. They can share directly, even without passing from me. Are you with me? So I can hear all stories and testimonies of growing disciples. Ito po yung mga ilang stages, tingnan natin mabuti. Ito, hindi po pwedeng i-disciple to. Nababasa niyo ba yan? Spiritually dead. Kahit kailan, pag wala siya kay Kristo, ang tawag po ng Bible sa kanya, Ephesians chapter 2, verse 1, you are spiritually dead. You have no response to God. Kaya pala, yung magulang mo, yung asawa mo, ini-invite mo sa church, ayaw. Why? Spiritually dead. You could not disciple them. Hindi niyo po pwedeng magbasa ka ng Bible. Awitin mo tong awit na to. Huwag kang maglalasing. Hindi po kayo po pwedeng magtuturo ng ganon. Hindi po sila disciplable. Amen? So, kailan lang po magdi-disciple? Pag nagpasya siya, sumama sa church na share ng Word of God, tapos, he will become an infant in Christ. Ang tawag po ni Peter diyan, babes in Christ. Tawag ni Paul, babes in Christ. Okay? Mga infants. Parang ganyan, yung gumagapang pa lang. May kilala po ba kayong ganon? Baka ikaw, ganon pa lang, yung tipong iyak ng iyak, pagka na-late ng konti yung sa leader mo, galit ka kagad. Baby ka pa, no? Okay? At, kasi po, tandaan po ninyo, sa pagdi-disciple po natin, yung po mga ina-assign ng mga cell leader po sa inyo, ay meron parang level of immaturity yan, siyempre. Okay? Huwag niyo po masyadong papagalitan, konti lang. Okay? Pero minsan, lalaki na po siya at kaya ko nang gawin to, kaya ko nang gawin. Maraming bagay, pwede silang tumugtog, pwede silang tumayo kagad sa harapan yung iba. Pero marami pa rin mga diferensya, so kailangan pa rin i-disciple. Self-centered pa rin yung iba. Minsan, you have become adult, you are given responsibilities, okay? Pero kailangan disciplable pa rin. Sabi nga natin ng malakas to, I am still disciplable. Why? Pinadala po yung Holy Spirit sa atin ngayon para tuloy yung trabaho ni Jesus Christ. Remember? 3 years lang po nag-disciple si Jesus. Tapos, pinatay na po natin siya. Tapos, binuhay siya uli ni Lord after 3 days. Tapos, after 40 days, umakyat siya sa langit. Wag niyo akong tuturuan ng doktrina ng, sabi na nga ba, may 40 days Wala pong ganun sa Bible na yung kaluluwa nung namatay, gagala-gala in 40 days. Gabayan niyo po ako, inay. Ganun, nagpe-pray pa sa inay. Nagpalit na ng prayer. Okay? Hindi po tayo ginagano ng Diyos. Or else, ang dami pong kaluluwa rito, tulad ni April Boy Regino, na nandito ngayon. Wala pong ganon. Hindi po sila lost command na gagala-gala sa tabi natin at kinakalabit-kalabit ka at niyayakap-yakap ka. So, huwag kang magpe-pray ng ganito, yakapin niyo po ako, inay. Wala pong ganon, no?
So always talk to the Father directly. Amen? Amen. All right. Now, so kailangan maging spiritual parent. One day, ikaw naman mag-aalaga. Oops, pero meron pa rin dapat gawin. You still have to be discipled. Amen? Amen. Now, eto na. Kung palagay niyo po, gusto niyo kunin tong padron na to, kasi po karamihan sa mga mentoring programs po natin, mga leaders ang kausap ko, tingnan niyo rin po ito kasi po nasa second level na po yung karamihan sa inyo, yung iba nasa third level na. Asan ba yung si Maria, si Josefa, yung individuals, ano? May mga stages po yan. Baby ba siya? Is she a child, already a teen, or an adult? Ako naman po, pag tumingin ako sa mga simbahan po natin, ay, itong simbahan na to, away pa ng away. Baby pa yan. Okay? Na? Ay, marami pang umaalis. O ito, masipag sila. At talaga naman, lahat ng paggawa mo, gagawin. Okay? Meron pong mga level din po ang simbahan as a whole. Asan kaya ang Bantog MCC? Amen? Ha? Asan po ang Gabaldon dyan? Ha? Asan ang mga taga San Jose? Okay? Ate Ellen, ano na ba tayo? Puro tayo nanay, no? Okay. Now, si Steve Lawson, nagbitaw ng ganitong salita. Ha? Nagpunta rito sa Pilipinas, andun po ako. Okay? Sabi niya, we are in the world, but not of the world. Ito po ang translation niya. Sabi niya, we are to have our boat in the water, but no water in the boat. Oh, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nito, wag po tayong mapapa-infiltrate. Kasi po, ma-impluensya mundo. Baka mabalik ka sa paninigarilyo na naman, magdadrugs ka na naman, ano? Tapos mainit na naman ang ulo mo, at nagmumura ka na naman. Dapat po hindi ganon. Wag babalik sa dati. No water in the boat. Amen? Amen? Now, ito ang isa po sa mga katangian. Isa pong katangian pa ay opposed by the world. Kung gusto niyo po yung maging disciple, ay ayaw ka ng dabarkads, ayaw ka ng mga kaibigan mo, yung mga kapamilya, mga kamag-anak. They don't like what you're doing. Dasal naman ng dasal yan. Basa mo naman ang basa ng Bible, you will be opposed by the world. Pero ikaw naman, ang ginagawa mo, ito po, ayaw na nila to. Ba't sinasama mo pa kami? Ba't pati kami ini-invite mo? Sa'yo na lang yan kung nag-enjoy ka. But keep your patience intact. Alright? Now, ano ba yung sabihin nito? You accept Christ's teachings in your life. Kaya mahihiwalay ka and people will hate you. Jesus po, napagkamalampong may tama, di ba? Hindi na makakain halos si Jesus. He's always busy, lock his lip. Kaya po nung bumabagyo sa bangka, nakatulog si Jesus. Pagod eh. Di ba? Now, pinagbilin nito sa prayer ni Jesus. Sabi niya, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Anong katotohanan? Ang salita mo ang katotohanan. Pwede pong makikita uli, sino po ang nagbabasa na ng Bible? Nagbabasa na. Ayan. Medyo nadagdagan ng konti. Ayun. Okay? Good. Kasi po, mabubukod ka lang kapag you begin to change your spiritual appetite. Amen? Nagkakaroon na ako ng interest sa Word of God ngayon. Nagbabasa na ako. Ang ganda po ng testimony ni Ramil na yan, ha? Binabawalan na magulang yung anak. Nung makita yan, nagbabago yung mga barkada. O, sama mo na rin yung anak ko dyan. Galing. Na? Now, ano mga... Taga saan po kayo? Instruction po ni Jesus, umuwi ka na. Umuwi ka ron sa barangay mo. Umuwi ka ron sa probinsya mo, sa pinanggalingan mo, ipamalita mo ang bagay na ginawa sa ng Diyos. Amen? Amen? Naihiwalay yung buhay mo, you are separated, you might be opposed, but you will go home. Kanino? Huwag po kayong Huwag alala, dinidisciple po yung mga anak nyo, pero pinapauwi na po namin ngayon ng gusto. Mas mataas po ang instruction ngayon. Go home, go home, go home. Bakit? Sapagkat you will be a light in your family. Alright? Nakita yung cell group na to. Saan po yan? Bilya Isla pa yan. Kasi taga riyan si Ate Jem, no? Alright? Tapos, kailangan maabot niya. Meron pa akong hinahatid dito. Ang layo, no? Minsan hinatid ko, Mangandingay. Layo naman ito. Alam niyo kung saan to? Sa Bataan po yan. Nagtayo ng krus. Okay po yan, di ba? Pangarap din ni Bishop pala yan, ha? Bishop, kala ko ba? Approve na yan, di ba? Kaso inabutan po kami ng COVID-19, no?
Hindi po natayo yung malaking krus ng Muñoz. Parang yung sa Rio del Janeiro. Si Jesus naman nakatayo ron. Ano malalagay natin, Bishop? May krus. Kitang-kita ho sa gabi rin yan. No? Maliwanag yan. Pero ang gusto kong itayo talaga ito, yung a growing group in every barangay. Amen? Medyo expensive po yung krus eh. Pero yung growing group, growing personality in your house, hindi po masyado expensive yan. Serving people in their house, in their barangay. Ano pa? Sharing people in the barangay. Welcoming, encountering people. So, lahat po yan minodel sa atin ni Lord, we will do also. Alright? Now, ganito pala mag-isip ang Diyos, oh. Pag may ginawa siya, gagawin niya, papagawa niya sa'yo. Why? Kasi He wants to reward you. Magkakaalam-alam ngayon kung anong investment mo. Eternal ba o temporal? So dapat nakapokus po tayo on the things with eternal value. Amen? Sabi nga natin, eternal value. Huwag kang mag-iisip ng, kikita ko rito. Pwede po yun, pero temporal eh. Alright? When you help people, naka-spot kagad si Lord. Ha? Grabe yung attitude doon. Ang ganda. Ha? Pagod, pero He keeps on. Ito po, salita mismo ng Bible just to motivate us. Ha? Sabi niya, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin nyong pagkakalooban kayo ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen? Tapos, ang gustong-gusto ko yung salita ron, no? Alalahanin ninyo. Because you can be very shy. O di bale, kahit walang reward. Hindi, sabi niya, alalahanin nyo, gagantimpalaan kayo dahil sa inyong paglilingkod. Amen? You got to remember that. And so, huwag na po tayong patumpik-tumpik. Huwag nang papetik-petik. Get involved in one barangay. Get involved in one... Saan ba yung group mo? Saan ba yung group mo? Sama mo naman ako dyan. I want to be rewarded too. I want to begin praying for people and bring them eternal guarantee. Ha? And meron po akong 3 payo sa inyo. This is number 1. Always make your future bigger than your past. Amen? Make your performance greater than your applause. Amen? Gusto niyo ba ng palakpak? Galingan natin. One of the key is be consistent. Oy, mula po nung coronavirus, nakaka 250 issues na po tayo. Amen? Parang 253 kanina, no? 252 pa lang. Batay ko, hindi ko na alam. Here's the key. Here's the key. We did not stop. Amen? Amen? Palakpakan natin todo, no? Ang dami pong tumutulong dyan. Ang daming gumagawa. Why? What is our driving force? Our performance should be greater than the applause we wanted. Amen? Hindi po, pag nagpupuyat po kami dyan, pag ginagawa po namin, sabi ko, sana naman may magbasa nito. Nung una po, puro 32 lang. Oy, by the way, itong 250th issue, ang taas po nitong likes nito, saka views, about 262 yata, or more. 262. Okay? Ang target lang po natin doon, makikita man lang ng 250 people yung 250th issue. Alright? Pero may pressure pa po ng konti yun. Medyo nambulabag pa po kami. Hoy, share to, share. Because this is a good material. Amen? Kanina pong testimony itong mga ito. This is your testimonies. Always make gratitude greater than your success. Amen? Amen? Thank you sa privileges po natin. Binigyan tayo ng mga pastor. Si Pastor Rolly, Pastora Ellen po yun. Nagpastor din po siya dyan sa Likaong and all these people. Ano? Salamat sapagkat may mga success story po tayo, pero pinaparami po namin pasasalamat sa Diyos. Amen? At ngayon, we keep on producing more pastors, more outreach leaders, more cell leaders. Maraming effort po ito, hindi po basta-basta, pero pinaparami po namin. Thank you, Lord. Galingan po natin magpasalamat. Amen? Kasi talaga ang galing ni Lord. No? Ang galing niya sa buhay natin. Ako nga, I should have been dead 3 years ago. Ano? Pero if God is extending your life, tira pa, todo pa. Alright? Now, key to discipleship, ito na, pag-usapan natin mabuti itong ingredient na to. You have to be sensitive to God's words, God's commands. May nakausap si Jesus na isang sundalo. Ganito magsalita, oh. Sabi niya, tulungan mo naman ako. Isang salita mo lang, gagalingin yung katulong ko. Tapos nung
Sabi ni Jesus, teka muna. Naku, Lord, kahit hindi ka makapunta, sabihin mo lang ang salita. Sabi ni Jesus, bakit naman? Nagpaliwanag siya, sabi niya, ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka ron, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya ito. That's an ingredient of a disciple. Are you? Amen? Ang daming instruction po ni Lord, ha? Itong pinaka-latest natin, yung me and dad. Me and mom. Do you target a mom or a dad? Ayoko na po mag-celebrate ng Christmas party na tulad ng, tayo-tayo na lang. Damihan mo pansit, ha? Ayoko po ng ganun mga celebration. Gusto ko po, damihan natin ng mga bisita. Amen? Who will be surrendering their life to Jesus. Amen? Balik niyo yung mga games niyo, yung bang pag tayo-tayo lang, corny, di ba? Di ba pag tayo-tayo lang? Pitik bulag na lang. Di ba? Pag tayo-tayo, corny, pero pag may bisita, baka masaya pang konti, no? Balik natin yun. Okay? Yung basketball po dyan sa likod, madali na ako magsawa. Pero pag may mga bago akong kalaro, tapos yung hindi ako binabantayan mabuti, ang saya ko. Sumusunod ka ba? That's one ingredient of a disciple. Okay? Now, disciples follow Him. Biro mo, inutusan si Lord, sinampulan sila ni Lord. Sige, magpapakain ako, sabi ni Jesus. I-divide yung mga tao, 50-50. Biro mo, cell group nila, 50. Alright? Ito yung cell leader, nasa gitna. 5-5 po, pinaupo niya lahat, sinunod sila ng mga disciples. Can you follow instructions? Maggrupo-grupo, 10-10, abutin natin. Amen? Sinunod nyo ba yon? Nung matapos yung abutin natin, nag-MGCQ tayo. Ngayon naman, me and man, me and dad. Abangan nyo yung excited na po ako kasi mukhang nagawa natin itong 2020 sa Muñoz lang. Mukhang sa 2021, ilalabas tayo ni Lord. Kaya binibigyan tayo ng iba't ibang mga target area. Now, ito po mga boys group, minimit ko po yan every Wednesday, 7 o'clock dapat yan. Pero bandang huli, medyo ginawa naming 1:00 ng hapon. Every Wednesday po yan, I give instructions. At bawat isa sa kanila, ang instruction, hawak kayo ng mga outreach area. Yung mga natatakot pa, dala-dalawa, 3-3. Okay? Tapos meron din po akong ladies group sa pamumuno po ni Cora saka ni Ate Mariana. Pero I do mentoring with ladies also every Tuesday naman, Tuesday. Okay? Tapos we go to Kanawan, we go to Likaong for mentorings also. Why? We have to produce group leaders. Amen? Now, gusto ko ma-appreciate natin itong opportunity nito. Teka muna, sino magte-train sa akin? Baka maraming oras na hihingi niya na. No, take it as an opportunity. Bakit? Si Pedro po, nagbitaw ng ganitong salita. Sabi niya, sapat na ang panahong inaksayan nyo sa paggawa ng mga bagay na kinakahumalingan ng hentil. Sino yung hentil? Pagans. Tayo po yun, yung mahilig sa mahilig sa kasiyahan, kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagsasayang ka pala ng oras dyan. Amen? Amen? And so we are taking this opportunity. Buti naman, nagsawa na ako sa mga bagay ng makalaman, mga bagay ng sanlibutan. Nagsawa ka na ba o medyo tumutulo pa ang laway mo sa MP? Tinigil ko na. Pero pag nakakita ka ng kwintas, gusto mo meron ka rin. Alright? Now, this is part of our overnight. 5:00 na madaling araw yata yan, 5:30, something like that. So, tuturuan ka, ihiwalay tayo sa mundo. Amen? We will be pruned. Tatapyasin yung mga pangit nating ugali. Paparamihin ka pagkatapos isusugo ka. Amen? Pero hindi laging maganda, sapagkat maaring masopla ka. Diba? Sabi po ni, marami pang bagay na pinangaral ni si Juan sa mga tao.
sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Baka po meron kasi kayong alam na hindi namin kayang ituro, di ba? It can be, must be excellent in your office. Turo ka ng excellence, no? Kasi sama po sa discipleship yan eh. Imagine pagka si Henry C. naghanap ng empleyado, anong klaseng relihiyon ang hahanapin niya na magaling magtrabaho? Ay, ayoko yung mga taga-MCC na yan. Kasi pag linggo, hindi pupunta sa SM para magtrabaho. Ayaw niya, di ba? Now, gusto kong kwento sa inyo ito kasi dapat po pala, si Jesus ang may trabaho talaga nito. Yung trabaho ng isang tao, pwede kayang gawin ng marami. They call it the law of leverage. Alright? Halimbawa ako, hindi ko na pwedeng pumunta sa Gabaldon, di ba, Ate Esme? I could not go to Licaong, I could not go to San Jose, I could not go to Cabanatuan as often. I could not go to Pransa, I could not go to Rizal. Paano ko nagagawa yung tungkuling yan? Ba't ang yabang ko mag-report? Law of leverage. Amen? I multiply myself through leaders. Kung meron po mga cell leader dito, di ba masan ang tendency natin, ako magtuturo rito. Isa po sa gustong gawin ng Panginoon Diyos, as much as He trained, you will train also others. Amen? So paparamihin natin yung sarili natin. Sabihin nga natin ng mabuti ito, malakas ha, ready? Go. Pararamihin ko ang sarili ko. Okay, wag po yung katawan ang dadami kasi po maging mutant po kayo. Now, are you trainable? Because the old people here, no? Hindi po pwedeng yung mga taga-MCC, mga nauna, will be here forever. We would have to pass the baton to newcomers also. Be trainable. Now, ito po yung grupo namin sa Cabanatuan. Yung leaders po namin dyan, 2, nawala. Ano? Kuya Ramon, si Ate Blandy, ang lungkot ng grupo. Sabi ko, nung nag-iisa na ako, sabi ko, patay. Palamang tigil yan. Pero hindi po, tuloy-tuloy po kami. Amen? Yung may dalawa po talaga tayong guest from Cabanatuan. Would you like to wave your hand, please? Ate Ella, yan, sige. Okay, thank you very much for joining us, ha? Tayo po tayong lahat. Tayo tayo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kapatiran na nandito ngayon. They heard your word. Help them to obey. Make us to be fully committed as disciple and follower. Give us an ear that is fully attentive to you. And we ask in the name of Jesus that whatever we have heard, we will share to those you have given us. Thank you, Lord, for this privilege. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you.